with him, Jesus Christ, his Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po manala. Sa pangalan po ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ama, kayo po ang dinadalanginan namin sa gabing ito, sa ika-4 na gabi po ng wake ni Nanay Corazon. Salamat po na ang mga magkakamag-anak po ay nagkita-kita upang patuloy po na makiisa po kami sa aming mga kapatid sa pamilyang ito, at upang ang inyo pong habag, ang inyo pong pag-ibig ay sumaamin sa sandaling ito partikular. Salamat po sa mga nakikiramay, nakikiisa, sa mga kaibigan po namin, sa mga kakilala po namin na dumadalo po sa wake na ito. Muli po sa gabing ito, Ama, kami ay samahan nyo, at nawa po ang inyo pong biyaya, ang inyo pong habag ay tanggapin po namin ngayong gabi. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, hinihingi namin ang lahat ng ito. Amen. Makakaupo po tayo, mga kapatid. Baka po may nais pong magkaloob po. Meron pong nais na magkaloob po ng pagpapakilala po kay Nanay Ason. Pag-alala po ngayong gabi. Baka po mayroon po isa sa mga kamag-anak para maalala naman natin si Nanay Ason nung nabubuhay pa siya. Baka po may nais pong magbahagi po ng ilang pananalita po. Open po yung ating floor ngayong sandali po. Kung mayroon po. Voluntary na lang po. O si... Naymaring message. Naymaring. Naymaring. Diyan na lang. Sige po, dyan na lang po, Nay. Ang naalala ko sa kapatid ko, lagi natawag siya sa akin. Gusto niya makarating sa bahay, pero itong mga huling panahon, hindi na raw niya alam bumalik. Minsan hinahanap-hanap ko siya, ang hirap pala. Ngayon nawala na siya, doon ko lang nakita yung para akong nawala ng magulang. Kasi sila kami lang dalawa nagkakausap palagi. Ganun pagkakakilala ko sa kapatid ko. Ate kasi siya. Bagamat siya may mga salitang hindi maganda, pero kami lang naman ang nagkakaintindihan na dalawa. Yun. Ngayon nawala na siya. Para akong nawala ng isang magulang nga. Ganun lang. Ate, ikaw. Meron pa ba? Si ate. Yung ate? Ate Lizzy. Ate Lizzy, siya nag-alaga kay Nanay. Kapraso lang. Oo, okay lang. Ate, ikaw. Siya nag-alaga kay Nanay Ate. Kanyang Diana. Ako po sa pagkakakilala kay Nanay. Oo, naging nanay ni ate. Kahit hindi ko siya tunay na magulang. Diyan na rin ko lang. Nakikilala ko siya dati. Alam ko, masungit siya. Ito yan, masungit niya si Nanay nung siya ay kalakasan. Pero sabi ko nga, kung ano ang pagkakakilala ko sa kanya, ginagalang ko siya hanggang dito na ako ang nag-alaga sa kanya. Mahirap ako kasi totoo yan, nahirapan ako kasi sa sakit niya. Alzheimer. Pero kinakaya ko kasi sabi ng obligasyon ko bilang asawa ng kanyang anak.
Dahil noon naman din kapanahon na siya ay nagtatrabaho, nakakatulong din naman po siya sa amin, pati sa aking mga anak na nag-aaral. Kaya yun na lang po ang tinitingnan ko. Minsan nahihirapan ako. Kasi walang kapalit, mahirap po mag-alaga ng isang lalabas, ikaw lang sugo. Pero salamat pa rin kasi natagumpayan ko hanggang sa huli na. Amen, ate. Na ngayon na nawala na siya, kaya pray ko rin kay nanay na kasama na niya si Lord. At yun lang ang prayer ko kasi nung bago po siya namatay, sabi niya, Nisi, patawarin mo ako, pasensya ka na, kasi nagpasaway ako, nagbalik ang kanyang memory. Eh sabi ko, Nay, wala sa akin yun. Kaya maalala ko sa kanya, kahit noong panahon na mahigpit siya sa mga bata, sa mga apo niya ngayon po, talaga po naman, sabi ko, kahit pala pasaway na alagaan mo, kasi may sakit yung ganun, pag mawala pala, masakit para sa akin, parang mag-itunay ko na po siyang magulang. Yun lang. Thank you, ate. Salamat kay Ate Lisa at kay sa kapatid Kay Nanay Mara, kay- Tita, dahil ano po, no? Yung mga patutuo po na yun ay nagbibigay po ng kalakasan sa atin, mga kapatid. Amen po. Yan po, no? At alam niyo po ba yung kahulugan po ng salitang korason, yung pangalan po? Spanish. Ano ibig sabihin ng korason? Heart. Alam niyo po ibig sabihin ng korason? Spanish yan, Ano po yan, yung Spanish. salitang Espanyol po, no, yung pangalan. Puso. Ang ibig sabihin po ay puso. Yan po, no? Naalala ko po no, yung sinabi ni Ate Lizzie na, tsaka din ni, ano, no, ni Kuya Rene, na yung si Nani Corazon pala, bago po siya kunin ng Panginoon, ay bumalik yung kanyang isip, no? Kasi nagkaroon po siya ng Alzheimer, no? Tama po, no? At alam niyo po, mga kapatid, no, hindi talaga maiiwasan na ang tao'y nagkakasakit. No? Habang tumatanda po tayo, talagang ano po, no, dadanasin natin magkasakit. No? Pero may pinakita po sa atin yung buhay po ni Nanay Corazon na bago siya namatay ay bumalik yung maayos niyang kaisipan. No? Humingi ng tawad. Ano po yun? Mensahe po yun sa atin na kapag tayo po ay bumalik sa Diyos, kapag kinilala natin ang Panginoong Jesucristo, yun pong mga karamdaman natin aalisin po ng Diyos. Naniniwala po kayo? No? Yung buhay natin na namatay, ibabalik po niya. So, naniniwala po ako, no, dahil ngayon po ay November 1, ano pong araw ngayon, mga All kapatid? Saints Day. Yung sineselebrate ng mga, ano, no, ng maraming Kristiyano po ngayon, no, yung All Saints Day, no? Araw ng All mga Souls banal. Day yata, no? All Souls. Saints Saints kasi. Ang saint kasi Souls banal Day. eh. Bukas yata All Saints Day. So, Ah! mga ganun, no? Araw So, ng mga ano po, banal. no, ayon Araw po sa ng mga tradisyon, patay. no? Ganun pala Yung yun. sinasabi na All Souls Day. At sa Biblia po kasi may nakasulat na ang lahat ng kaluluwa ay hawak po ng Diyos. So manalangin po muna tayo mga kapatid. Dakilang Ama, pagpalain niyo po kami sa salita na tatanggapin po namin mula po sa inyong Espiritu. Samahan niyo po kami, Ama, at buksan niyo ang aming puso sa inyong mga katotohanan upang lagi kaming magkaroon ng pag-asa. Sa tuwing kami po ay magkakatipon, sa tuwing kami po ay gagawa ng mga bagay para sa inyo, ibigay niyo po ang pag-asa sa amin, sa aming mga kapatid, sa mga Kristiyano po na nakakasama namin. Yes, Lord. Ito po ang aming idinadalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin ko po yung talata po sa Bible na napakaganda pong pakinggan, ano? Yung pong sinasabi po sa Roma 6:23, yung sinabi po ni San Pablo sa atin. Pakinggan natin mga kapatid, no? Yung sinasabi po sa banal na kasulatan. Sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 6:23, ang sabi po niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So purihin po ang Diyos sa mga salita po na atin pong narinig sa gabing ito. So, naniniwala po ba kayo mga kapatid na ang Diyos po ay may korazon sa atin? Tama po ba? Ano pong ibig sabihin ng korazon? Puso. No? Ang Diyos po ba ay may puso sa atin? Naniniwala po ba kayo mga Amen. kapatid? Di ba mayroon po, no? Kasi may nakalagay nga po no, sa Juan 3:16, no, ang sabi po doon,
doon po sa kilalang John 3:16 ang sabi, "For God so loved the world," no? Nakalagay po, that He gave His only Son. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa Biblia po, ang ibinibigay ng Diyos sa mga sumasampalataya sa kanyang anak ay buhay na walang hanggan. Sabihin nga po natin buhay na walang hanggan. Buhay na walang Yan, no? hanggan. So, ang buhay po sa lupa nagtatapos, no? Yung atin pong paghinga sa lupa, darating ang araw, hihinto po. At tulad din po ni Nanay Corazon, tayo rin po ay hihiga sa casket na ito, no? Tayo pong lahat, wala pong exempted, no? Pagdating po sa kamatayan. Ngayon po ang maganda po, may sinasabi po sa atin ang salita ng Diyos pagdating po sa realidad kung ano ba ang nasa likod ng kamatayan, no? Meron pa bang buhay kapag namatay ang tao? Well, may mga paniniwala po na kapag ang tao daw ay namatay, tulad po ng mga nasa yung naniniwala sa tinatawag nating materialismo. Ang kanilang paniniwala kapag ang tao ay namatay ay totally patay ka na. No? So, walang kaluluwa na lumalabas sa katawan. Hindi sila naniniwala sa tinatawag na ikalawang buhay. So, kapag namatay ang tao, totally ikaw ay patay. No? So, may iba po ang tawag nila diyan, yung ibang relihiyon, ang sabi nila natutulog, no? Kaluluwa na natutulog. Ganyan. Ngayon naman po, may sinasabi rin po sa Biblia, no, na paniniwala na kung saan po ang tao po kapag tayo ay namatay na, no? Mayroon pong nakasulat sa Biblia na nasa kamay ng Diyos ang tao kapag siya'y namatay. Ibig sabihin po, kapag namatay tayo, haharap tayo sa Diyos. Ganun po yung sinasabi ng Biblia, no? Ako po naniniwala na kapag namatay ang tao, haharap siya sa pinanggalingan niya. Yun po ang Diyos. Kasi po, sa aklat ng mga ngaral, mababasa po natin sa Biblia na ang sabi ng Biblia kapag ang tao'y namatay, pakinggan niyo po no, yung sinasabi po sa mga ngaral, ito po yung nakasulat. Ano ko lang po no, ipapakinig ko lang po sa inyo no, yung nakasulat po sa Biblia. Sabi po sa mga ngaral 12, at ito po ang sabi sa 7, ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So, ibig sabihin po pala, kapag ang tao po pala namamatay, yung buhay na nasa atin ay haharap sa Diyos. Babalik po sa Diyos. So, yung po ang sabi ng Biblia, mga kapatid, no, malinaw naman na ang sabi po rito, kapag ang alabok ay nauwi na sa lupa, ang sabi, ang espiritu ay nagbabalik sa Diyos. So, humaharap pala sa Diyos. No? Bumabalik sa Diyos kapag ang ating buhay ay binawi na. So pinakikita lang po ng Bible na ang buhay po talaga ay hindi atin. Tama ho ba? No? Yung buhay na nasa atin ay ipinahiram lamang ng Diyos. Hindi po talaga tayo ang may-ari. Kapag tayo po ay humihinga sa mundo nang ipanganak tayo ng ating ina, ibig sabihin, nagpahiram ang Diyos ng buhay sa atin. Pero hindi atin ang buhay. Hindi po talaga tayo ang may-ari. Yung hininga na nasa atin, hindi tayo ang may-ari. No? Yung katawan na nasa iyo, pinahiram lang din ng Diyos sa iyo yan. No? Sabi ng Biblia, kapag dumating na yung pagtawag ng Diyos sa atin, ay iiwan natin lahat. Iiwan natin yung bahay, iiwan natin yung mga anak natin, iiwan natin lahat, at ang matitira lang, tayo nahaharap sa Diyos. So yun po ang yun po ang realidad mga kapatid, no? Dito sa lupa, nagsisikap tayo, no? Para sa pamilya, ganun po talaga. Marami tayo rito kabigatan sa buhay. Pero pag dumating na yung pagtawag ng Diyos, halimbawa sinabi, oras mo na. Alam niyo po, kahit na anong edad, kahit na gaano ka pa kalakas, pag dumating na yung pagtawag ng Diyos, kailangan mo lang tumugon, wala pong makakaligtas sa atin, no? Anumang oras, anumang araw. Kaya po ang sabi sa atin, pag dumating na yung takdang panahon, babalik sa Diyos ang hininga na nasa atin at yung ating katawan ay pupunta sa alabok. Ngayon po, ito yung sinasabi ng Bible sa atin. Pastor, sabi nyo kanina, may kaloob ang Diyos. Tama po ba? Kasi ang sabi ng Biblia,
may buhay na walang hanggan. Naniniwala po ba tayo sa sinasabi po ng Diyos na may buhay na walang hanggan? Ako po naniniwala ako, no, sa buhay na walang hanggan. Kasi po, yun ang sabi ng Bible, no? Yun ang sabi ng Diyos. Ngayon po ang tanong, paano ba makakamit ito? No? Kumbaga po, halimbawa po, si Ate Lizzie, sinabihan ko, no, Ate Lizzie, gusto niyo po ba ng gamot na herbal na nakakapagpagaling ng lahat ng sakit, pati cancer? Well, syempre, kung ikaw may sakit ka na, sasabihin mo, paano ba makakapag-avail? Tama ba? Magkano ba yan? So, ang Diyos po, may ino-offer sa atin. Amen po ba, no? Meron siyang ino-offer sa atin. At ang kanyang ino-offer sa tao, ito po yan. Hindi lamang po bahay. Hindi lamang po kayamanan na hinihingi natin sa pangkasalukuyan o sinasabi kasi tayong mga tao, no? Madalas ang hinihingi natin sa Diyos yung mga bagay lang na pansamantala, no? Panginoon, bigyan niyo ako ng sasakyan, bigyan niyo ako ng magandang buhay sa mundo. Pero eto po, no? Alam niyo po ba ang gusto ng Diyos na hingi natin sa Kanya kung ano? Di ba sabi ng Bible, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang hihingi natin sa Diyos habang tayo po ay nasa mundo, ay hingi natin yung Kanyang pinagkakaloob sa tao. Ano po yun? Yung buhay na walang hanggan. Kasi mga kapatid, mahalaga yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? No? Mahalaga po yan. Kasi po, kapag tayo po ay may buhay na walang hanggan, ganito po yan. Hindi ka na matatakot mamatay. Ganun po, no? Kasi insured ka na. Di ba tayo yung insurance natin, laging sa libing, di ba? Yun ang ating insurance Tayo ay makapagbayad kapag inilibing na. Pero tanong, tayo ba i-insured na sa Diyos tayo pupunta kapag namatay tayo? No, yan po ang tanong. Kasi mga kapatid, di ba, maraming tao, no, nasa loob man o sa labas ng simbahan, maraming tao po na ang inaakala natin kapag tayo po ay namatay na ay diretso tayo lahat sa langit, no? Sa Bible po may nakasulat, ito po, no, magandang mapakinggan natin. Sa Biblia po may nakasulat, si Kristo, may sinabi po siya sa tinatawag na kapahamakan ng lahat, no? Na ang tao po ay papunta sa kapahamakan kapag wala siya kay Kristo. Ito po, pakinggan niyo po yung nakasulat sa Mateo 7. Pakinggan niyo po to. Ito po, galing po ito mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sa Ebanghelyo ni Mateo. Ito po, may nakasulat, basahin ko po sa inyo, no? Mateo 7, at ito po yung mababasa po natin. Okay, pakinggan nyo to, magandang mga kapatid, no? Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya rito, sa 7:13 ng Mateo, kayo'y magsipasok sa makitid na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at maraming tao ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makitid ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunting tao lang ang dumadaan doon. Okay, hinto po tayo. May po, no? Itong sermon na ito ng Panginoong Jesucristo ay kausap niya po rito ang mga alagad niya. At ipinakita niya po rito yung pupuntahan ng mga tao kapag tayo po ay haharap na sa Diyos, no? Sabi ni Kristo sa atin, ito malinaw to, sabi niya, ang daan papunta sa kapahamakan. Sabi niya, no? Maraming tao ang doon pumapasok. No? Ibig sabihin po, maluwang ang daan papunta sa kapahamakan. At ang sabi ng Panginoon, ito po yung kanyang binigyang diin pa. Yung papunta naman sa buhay, sabi niya ay tulad ng isang daan na makitid. Kayo po ba nakaraan na sa daan na makitid? Yung medyo mahirap, no? Hindi yung medyo medyo may challenge, di ba? Siguro may magtatanong sa atin, ano bang kahulugan ng maluwang na daan at yung makitid na daan? Well, kasi pag maluwang ang daan, kasya tayong lahat, di ba? Hindi masikip yun, no? Pero kapag makitid, parang nagsisiksikan tayo, no? Mahirap makapasok, parang iilan lang yung nakakapasok. Pero po, ang Panginoon po may ibig siyang sabihin doon sa sinabi niya, no? Pag sinabi kasing makitid na daan, ang ibig niya pong sabihin, mga kapatid, buhay po na kung saan ay handa mong isuko ang iyong kalooban para sa Kanya. Kasi po, yung daang maluwang, ibig sabihin po nun, malaya, no? Ang tao ay pwede niyang gawin ang gusto niya.
Di ba? Kasi pag maluwang, anything goes. Di ho ba? Kapag ang buhay natin ay maluwang, no? Na parang ang buhay natin ay walang gumagabay sa atin, ginagawa lang natin yung gusto natin. Naintindihan niyo po mga kapatid, no? Ang simbolo po ng maluwang na buhay, no? Maluwang na daan, ibig sabihin po ay wala pong nagwawasto sa atin, no? Walang nagtatama, walang gumagabay. Pero po kapag yung daan natin ay makitid, no? Pag yung daanan po natin ay medyo masikip o makitid po, ibig pong sabihin noon ay natututo tayo na magsikap, no? Natututo tayong may matutunan. Naintindihan niyo po yan, no? Natututo tayo kapag medyo mahirap ang daan. Parang ano po yan, no? Simbolo po yun ng pagdidisiplina ng Diyos. Parang magulang po, no? Yun po yung magandang example. Tayo po, mga kapatid, sino po may magulang? Di ba lahat tayo? Okay. Ito po, tanungin niyo po sa lahat ng naging magulang na. Ikumpara niyo po yung bata na pinalaki sa maluwang, walang disiplina, tama ho ba? Kasi kung tayo nga na nagdidisiplina, napapariwara pa yung tao, tama ho ba? Magpalaki kayo ng bata na huwag niyong turuan, no? Sabihin niyo lang sa bata, gawin mo gusto mo. Sa palagay niyo po, saan pupunta yung bata? Walang patutunguhan. Sige mga kapatid, no? Pariwara. Di ba? Saan Pariwara. pupunta po? Pariwara. Mapapariwara. Tama ko ba? Pero kapag ang bata po, hinubog mo na, maliit pa siya. Tama ko ba? Dinisiplina mo na, pinapayuhan mo na. Tama ko ba? Ginagabayan mo, no? Nagbibigay ka ng mabuting advice. Tama ko ba? So, ang bata natututo. Tama ba? May natututunan dahil may gumagabay sa kanya. So, yun po ang ibig sabihin po ni Kristo doon, no? Na ang daan sa pagkapahamak ay maluwang na pinto. Kasi ang mga dumadaan doon, yung mga tao na gusto lang nilang masunod yung gusto nila. No? Wala silang interes sa pananampalataya. Wala silang interes sa buhay na walang hanggan. Parang ganito lang po. Wala silang pakialam sa Diyos. Wala silang pakialam kung may buhay o wala. Wala silang pakialam kung anong mayroon. No? Basta sila, gagawin nila yung gusto nila. Pero po, kapag dinadaan tayo sa makitid na daan, sa daan ng Diyos, nandyan po yung mga bagay na pinapaalam ng Diyos sa atin. Natututo po ang tao. Amen po ba, no? May nalalaman po tayo. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, no? May sinabi po sa atin, no? Sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Bigyan ko lang po kayo ng idea, no? Kasi ang Biblia po may sinasabi diyan. Kaya ang tao namamatay, bakit ba tayo namamatay? Kasi ito yung pinakamatandang tanong na ng tao. Bakit ba ang tao namamatay? Dahil sa kasalanan. So, alam niyo po ba na marami ng tao na nais tong pigilan, no? May mga scientists, marami ng taong marurunong na gusto nilang pigilan yung pagtanda at kamatayan. Kaya lang hindi talaga natin kaya, no? Marami tayong paraang ginagawa para bumata pa ng konti, para madagdagan pa yung buhay, tita. Kaya lang, hindi talaga tama ho ba, no? Hindi talaga natin kayang pigilan yung kamatayan. Ang sabi po ng Bible, ang kamatayan po natin ay, kung uugatin po natin, ay nanggaling po sa tinatawag nating kasalanan. Sabihin nyo nga po kasalanan. Kasalanan. Yan po. Alam niyo po yung kasalanan, ito po ang punot dulo kung bakit ang tao po ay namamatay. Yung po talaga ang dahilan, no? Ang sabi ng Bible, kaya namamatay ang tao dahil nagkasala tayo sa Diyos. Yun lang po yun, ano? Simpleng paliwanag. Bakit tayo namamatay? Nagkasala tayo sa Diyos. May tanong tayo. Ano ang paraan para hindi tayo mamatay? No? Ano yung paraan para hindi tayo mamatay? Well, eto naririnig natin to, at totoo naman to, mga kapatid. No? Gusto ko pong malaman nyo to. At ako po, ganito po yan, naniniwala po ako no, na ang salita po ng Diyos ay nauunawaan ng lahat ng tao. Naniniwala po ba kayo ron? No? Katoliko ka man, Saksi ni Jehovah ka man, Iglesia ka man, Baptist, o ano man ang iyong sekta, basta po ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos, ako naniniwala, nakaka-relate po tayo. Amen po ba? Universal po ang salita ng Diyos. So eto po yan, mga kapatid, no? Sabi ng Bible sa atin, ang buhay ay dito nanggagaling. Pakinggan niyo po, yung sinabi po ni Kristo sa atin, ano? May sinabi siya sa Juan, pakinggan niyo po ito, Juan, ito po yung bababasa natin sa chapter 5, verse 24. Ito po maganda po. Sabi rito,
katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya papasok sa paghatol, kundi inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Okay, gusto ko po mga kapatid ulitin yung talata, no? Para mapakinggan nating maigi yung sinabi ni Kristo, no? Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, 2 times pa nga, no? Truthfully, I say to you, sabi niya, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, hindi na siya papasok sa paghatol, inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. May tanong po ako, siguro masasagot nyo. Ano yung sinabi ni Kristo sa unang salita niya? Nasabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita. Ano yung ibig sabihin niya po ron? Ano yung paraan ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano yung dapat nating malaman? Diba sabi ni Kristo, napakinggan niyo po diba? Ang dumirinig ng aking, ano sabi niya? Salita. Salita. Sabihin niyo nga po salita. Salita. Sabihin niyo nga po salita ng Diyos. Salita ng Yan. Diyos. Mga kapatid, ganito. Ang salita po ng Diyos, ang tanging access natin papunta sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kasi po, sabi ni Kristo to eh. Ngayon ganito, kung ang salita ng Diyos ang access, ibig sabihin ang paraan, no, para tayo ay magkaroon ng buhay, so ganito, ibig sabihin kung salita ng Diyos, eto yan, hindi relihiyon na makapagliligtas. Tama. Tama ho ba? Kasi ang sabi, ang salita ng Diyos, ang access. Okay po. Okay. Isa pa po. Ano pa yung mga pwede nating ihambing? Ganito. Yung ating moralidad. Sapat ba yung ating moralidad para tayo ay tanggapin sa langit? Well, sabi ng talata, hindi. Kasi ang sabi, Salita ng ang dumirinig ng aking salita, sila yung magkakamit ng buhay. So, hindi pinag-uusapan kung ikaw ay mabuting tao sa tingin mo, pero kung wala ang salita niya, hindi pa rin tayo nakakasiguro. Tama ho ba? Kasi ang sabi ng Bible, ang dumirinig ng kanyang salita. Ibig pong sabihin, pinakikita po ng Biblia sa atin na mahalaga na malaman ng tao ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Salita ng Diyos po ay mahalaga. Ngayon po, may magtatanong sa atin, Pastor, lahat naman ng sekta may dalang salita. Tama po kayo, pero ito naman din ang tanong ko. Lahat ng sekta may dalang Biblia. Tama po ba? Ang tanong ay ito, ilan ba yung Kristo? Marami o iisa lang? Yung isa. Ilan po? Isa lang. Tama si Ate tama no? Isa lang po ang Kristo. Totoo po na maraming paniniwala. Pero yung Kristo na mababasa natin sa Biblia, iisa lang siya. Hindi po siya nahahati ng sekta. Tama ko ba? Kaya ganito yung hamon sa atin. Dapat pala, kilala natin yung Kristo na nasa Biblia. No? Hindi lang po yung Kristo na ipinaliliwanag lang ng mga sekta. Tama ho ba? Kasi mga kapatid, kung ganon yung ating paniniwala na si Kristo na salita ng Diyos, di ba iniisip natin na yung sekta na to kasi tinuturo si Kristo, di ba may ganyan? Wala naman ding sekta na pinasasama si Kristo eh. Lahat naman ng sekta, mabuti ang Panginoon, tama ho ba? Wala naman nagsasabing salbahe siya. At maraming sekta na kung saan po, iisa yung sinasabi nila, ang daan ay si Kristo. Pero ito yung tanong natin, mga kapatid, no? Di ba sa Bible, nang si Kristo ay nasa lupa, sino pong nakapakinig ng ng mga homily po, sa simbahan? Eto, may sinabi si Kristo tungkol sa relihiyon, no? Ito yung isa sa pinakamalupit na sinabi ni Kristo tungkol sa relihiyon. Kasi po, ito yung magbibigay ng liwanag sa atin kung sino ba siya bilang siya sa atin at kung ano pa yung sinasabi ng mga sekta. Okay, pakinggan niyo po yung nakalagay po sa Mateo. Meron po kayo mapapakinggan. Okay po, basahin ko po sa inyo Mateo. Okay, eto, pansinin niyo po mga kapatid, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Share ka na. Ito po yung kanyang sabi. Okay, sabi niya sa Mateo sa 15. Okay po, sa Ebanghelyo ni Mateo. Okay, pakinggan niyo po yung sinasabi niya po rito sa verse 8 to 9. Sabi niya dito, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bible. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin.
na nagtuturo ng kanilang aral galing sa aral ng mga tao. Okay, hihinto po tayo. Alam niyo po, mababasa natin sa Bible yung talatang binasa ko, no? Pag may mga Bible po kayo, tingnan nyo lang po sa Mateo 15. Ang mapapansin nyo dyan, sabi ni Kristo, Moralidad. ang relihiyon noong panahon niya, sabi niya, sila ay sumasambit ng mga bagay ng Diyos pero malayo ang kanilang puso sa akin. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi mga kapatid ganito, para malinaw, walang kwenta ang relihiyon kung wala kang kaugnayan ang puso mo sa Diyos. Naintindihan niyo pa? Yun po yung matindi ron, no? Kasi si Kristo, ang pamantayan niya, kung ikaw ay totoong maka-Diyos, ang tinitingnan niya lagi yung puso. Hindi yung bibig, hindi yung ating gawang external na pwede naman tayo maging hipokrito, kundi ang tinitingnan niya lagi yung ano ba yung kalooban natin. Tama mo ba? Ano ba yung nasa kalooban natin? May relasyon ka ba sa Kanya? Kilala mo ba siya ng puso? Kaya sabi ni Kristo, ang pagsambay walang kabuluhan. Kaya nakakatakot na hindi natin pwedeng ibase sa paniniwala na, ay si Kristo tinuturo ng relihiyon na to, totoo to. Yun ang ating pananaw. Pero, ano ang silbi, mga kapatid ha? Ano ang silbi ng sekta na nagtuturo sa ating tungkol kay Kristo kung hindi naman tayo makaugnay sa Kanya? Wala siya sa puso natin. Wala siya sa atin. At wala rin tayo sa Kanya. Well, disconnect. Pero alam lang natin siya, kilala lang natin siya, pero wala tayong ugnayan sa Kanya. So mga kapatid, di ba sabi nga ng Bible sa atin, walang kabuluhan yung ating paglilingkod. Tama po ba? Di ba? Si Kristo po nagsabi. Sabi niya, walang kabuluhan kung yung puso natin wala sa Kanya. Kaya mga kapatid, kaya pala, no? Nilinaw ng Bible, no? Sabi sa atin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos, ano pong sabi? Buhay na walang hanggan. Sino lang po pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan? Sino lang po pwede? Tama po, no? Si Kristo lamang. Sabihin nyo nga po, si Kristo lamang. Si Kristo lang. Alam nyo po, mga kapatid, no? Hindi na namin pwedeng pahirapan ang mga Kristiyano. Tama ho ba? Hindi po natin kailangan tumawag po sa maraming santo, no? Iisa lang po ang tatawagin natin para tayo po ay mapunta sa langit. Amen po ba? Isa lang po, mga kapatid, no? Sabi ng Bible, nakalagay, may nakasulat sa Gawa. Ang ganda po ng talatang yan. Ito po Gawa, may nakasulat po sa chapter 3. Pakinggan nyo po yung sermon ni San Pedro. No? Ito po mismo yung sermon ni Pedro sa mga nakikinig ng salita ng Diyos noong araw pa, no? Kung paano ba sila maliligtas. So pakinggan nyo to mga kapatid, no? Para malaman nyo. Sa Gawa, basahin ko po yung 4 po pala, 4:12. Sabi rito, sa kanino mang iba, walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao para sa kanilang ikaliligtas. Ibig sabihin po, walang ibang pangalan, no? Na ibinigay ang Diyos. Kaninong pangalan po? Kaninong pangalan po? Tama po, kay Kristo. At ang gusto ng Diyos, may ugnayan tayo kanino po? Si Kristo. Tama, kay Kristo sa kanyang anak. Kaya mga kapatid, di ba napakasimple lang, no? Para ikaw ay magkaroon ng buhay, magsisi ka sa lahat ng kasalanan. Tama ho ba? At ikaw ay manalig sa pangalan ni Kristo Jesus, no? Papasukin mo siya sa puso mo, magkaroon kayo ng personal na relasyon sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, mananahan ang Diyos sa'yo. Yan ang sabi mo, no? Titira ang Diyos sa tao. No? Hindi siya hiwalay sa'yo. Ikaw at ang Diyos ay magkakaroon ng ugnayan. Kaya mga kapatid, ganito yan. Pag nangyari na yon, maniwala po kayo, no? Pag nagsisi ka, at tinanggap mo si Kristo, at tinanggap ka rin niya, at nagkaroon kayo ng relasyon. No? Parang ano yan? Di ba yung salitang relasyon, walang pinagkaiba yan tita sa ano? Parang mag-jowa din, tama mo ba? Di ba? Opo, parang manliligaw. Magiging asawa mo ang Panginoon, no? Magkarelasyon na kayo. So pag kayo na, ate, di ba? Pag kayo na po, halimbawa ng asawa mo, di ba? Nung mahal mo, masaya mo ba pag may kasama na? Lalo na kung napakabuti pa? Di ba? Di ba, tita? Di ba, so, nagkakaroon ka na ng kapanatagan, kapayapaan, no? Pag nanalig ka na kay Kristo. Kaya sabi ng Bible sa atin, malinaw, ang nakasulat po, ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Sabihin nyo nga po kaloob. Kaloob. Yan po. Kaloob po ng Diyos, mga kapatid, no? Hindi po ito pinagsikapan natin, ano?
offer po ng Diyos ang kaligtasan. Ino-offer niya po sa atin, no? Wala kang dapat gawin. Ang gagawin mo lang, magsisi ka, manumbalik ka sa Kanya. At kung totoo po yung ating pagsisisi, tatanggapin tayo ng Diyos at mananalig tayo ng totoo sa Kanyang anak. Mga kapatid, simple lang, no? Para ang buhay na walang hanggan ay maintindihan natin. Alam niyo po ba, simple lang yan, pero alam niyo po kung gagawin na natin? Mahirap na po, di ba? Kasi si Kristo sabi niya pag ikaw ay handa ng sumunod sa Panginoon, dadaan ka sa makitid na daan, hindi maluwang. Makitid po, no? Ibig sabihin po, daan na siya ang gagabay. Hindi ka na ang hari sa buhay mo. Pag tinanggap mo na siya, siya na. At siya na ang bahala sa iyo, no? Gagabayan ka niya. At aalalayan ka niya. Amen po ba? May kasama kang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Kaya eto mga kapatid, no, sabi ng Bible sa atin, bago ako magtapos, may nakasulat sa Roma 5:1 na ang sabi po roon, malinaw to sabi roon, basahin ko na lang po, no, kasi baka magkamali ako ng pagbigkas. Roma chapter 5, ito po nakasulat. Okay, pakinggan nyo itong mga kapatid, ang ganda nito, no. Sabi rito, talata ito na magbibigay ng katiyakan sa atin. Sabi rito, yaman nga na pinawalang sala sa pananampalataya ang mga tumatanggap sa Kanya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Sabi rito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sa ibang translation ang nakalagay po, yaman nga na tayo ay pinawalang sala sa pananampalataya, mayroon tayong kapanatagan sa Diyos. Okay. Ano po ba pag sinabing pinawalang sala? Ano pong ibig sabihin nun? Pinatawad. Pag ikaw ay ano na po, pag nasa korte ka, pag sinabing acquit ka na, ano pong ibig sabihin nun? Absuelto, malaya. Absuelto na, no? Inaalis na ng Diyos, wala ka ng atraso. No. Pag ikaw ay nakay Kristo, sabi ng Bible, wag mong isipin na may atraso ka pa sa Diyos, no? Lahat ng ginawa mong kasalanan noon pa hanggang ngayon, pag lumapit ka sa Kanya, ang sabi, acquit. May acquittal. Alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Diba? Sa korte, wala ka ng kasalanan. Naintindihan niyo po? No? Kaya ano po mga kapatid, no? Ang iniisip ko nga to di ba tayo pag nagdadasal, nananalangin tayo, ang madalas nating iniisip ay, baka si Nanay Corazon may natitira pang kasalanan, no? Kapag namatay siya. O kaya tayo rin, ano? Kaya kailangan nating manalangin pa. Pero alam niyo po, no, sa Bible, sabi ng Bible sa atin, eto malinaw to, no? Sabi ng Bible, ang nagpapawalang sala kasi ang Diyos. Amen po ba? Tama po ba? Di ba sabi, ang nagpapawalang sala ang Diyos, hindi naman tayo. So kung ang Diyos, mga kapatid, anong pwede mong iambag? Siya ang may gawa nun. Tama po ba? Diyos ang nagpapawalang sala, hindi naman tayo. Diba? Umaapila tayo, pero Diyos pa rin ang ang Diyos pa rin ang may desisyon sa huli. Siya pa rin, no? Siya ang nagbibigay ng ng deklarasyon. Pag sinabi ng Diyos, acquit. Di ba? Pag sinabi ng Diyos, wala ka ng kasalanan, tita. Bro, wala ka ng kasalanan, di ba? Sa Diyos nang gagaling yung deklarasyon. Hindi sa tao. Kaya alam niyo po, mga kapatid, ito, no? Ang paglapit sa Diyos, sabi nga natin, ngayon na po, ito na yung tamang panahon, no? Kasi po, kumbaga po, ang panahon ay, pinahirap lang sa atin. Habang may panahon pa, mahalaga na safe na tayo. Naintindihan niyo po, no? May katiyakan na tayo. Tiyak na tayo na sa Diyos tayo kapag tayo po ay nawala na ng hilinga. Kapag pinauwi na tayo, sigurado tayong sa Diyos tayo. Mga kapatid, di ba, may mga namamatay na walang katiyakan, no? Sinasabi lang ng tao na sa langit tayong lahat, pero hindi talaga alam ng tao. Kasi ikaw mismo, na buhay pa sa mundo, hindi mo rin alam kung saan ka pupunta. Maliban na lang, pag may relasyon ka sa Diyos. Amen po ba? Pag mayroon kang relasyon sa Diyos, alam mo kung saan ka pupunta. Kasi karelasyon mo siya. Sino bang magagabay sa'yo? Sige mga kapatid, pag relasyon mo na si Kristo, sinong gagabay sa'yo? Si Kristo. Tama, si Kristo po. No? Kaya alam mong pupuntahan mo kasi magkaugnay na kayo. Hindi na kayo magkahiwalay. Magkasama na kayo. So sa gabing ito, mga kapatid, no? Si Nanay Corazon, naniniwala po ako, nasa kamay na siya ng Diyos. At siya po ay nagkasakit sa kanyang pagtanda. At alam niyo po, sa ganyan pong kalagayan bilang tao, no, pinakikita lang ng realidad sa atin na tayo talaga mga tao ay mahina. Amen ho ba? Mahina talaga tayo, nagkakasakit, namamatay. Pero alam niyo po, anong pag-asa natin? Awa ng Diyos. Amen po ba?
Sa awa lang tayo ng Diyos umaasa. Kaya mga kapatid, yung kaligtasang binibigyan ng Diyos sa atin, awa niya po sa atin yan. Amen po ba? Awa niya po yan. Naaawa ang Diyos sa atin, no? Kaya habang naaawa pa siya, mga kapatid, no? Kailangan na nating lumapit sa Kanya. Amen po ba? Kasi po, may biyaya kapag lumapit tayo sa Diyos. Amen po ba? May biyaya po pag lumapit tayo sa Diyos. Manalangin tayo, mga kapatid. Tayo po'y tumayong lahat. Sa mga hindi po kayong tumayo, okay lang po. Okay lang po. Sige, manalangin tayo. Mga kapatid, nagnanais po na magtalaga ng buhay sa Diyos, pikit lang tayo at gusto ko lang po makita kung magtataas po kayo ng kamay. Ibig sabihin po, willing kayo na tanggapin ang salita ng Diyos sa gabi. Amen. Yung narinig nyong salita ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Okay po, mag-pray tayo. Sige, pikit tayong lahat mga kapatid. Pikit tayo. Yan. Sa mga nagnanais po na italaga yung buhay nila sa Panginoon para makatiyak sila sa kaligtasan, Abutin niyo po. pakitaas lang po yung kanang kamay sa mga nagnanais po. Praise God. Manalangin tayo. Dakilang Ama sa langit, nagpapasalamat kami na kasama namin si Nanay Corazon Yes. at naging pagkakataon po ito para magsama-sama po, magkakamag-anak, magkakaibigan, magpapamilya, Yes. para hindi lamang namin ipakita ang aming pagmamalasakitan, kundi upang makapaglingkod din kami sa isa't isa. Amen. Nandito kayo sa aming kalagitnaan ngayon, Panginoong Diyos, at tumatawag kayo ng mga tao upang sumampalataya sa inyong anak. Yes. Sa totoo lang, Ama, ay marami po kaming tanong sa isip namin. Yes. Pero ang lahat ng tanong na ito ay nasasagot ng isang magandang kasagutan mula sa inyo. Yes. Na may buhay na walang hanggan sa inyong anak na si Kristo na namatay para sa amin. Nawa Ama, magsisi kami sa lahat ng aming kasalanan at tanggapin namin ang ginawa ni Kristo sa krus para sa amin. Na kanyang inalay ang kanyang buhay, inalay niyo po ang buhay ng inyong anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkamit o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nandito, Ama, mga kaibigan namin, mga kapatid, nagtatalaga ng kanilang buhay sa inyo. Nawa po, hindi mawawala ng kabuluhan ang November 1 na ito, Yes. na sa pagtaas namin ng kamay, dinedeklara namin Hallelujah. Bless. na tinatanggap namin si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen, Lord. Ama, nandito po ang mga mahal niyong mga anak na kinabagan niyo kami sapagkat naawa kayo sa amin. Yes. At nais po ninyo na tanggapin namin ang inyong regalo sa amin. Kaya sa gabing ito, Ama, nandito po kami, nagpapasalamat. Salamat po sa mga kapatid na tinawag nyo ngayon. Samahan nyo kami, ito ang aming panalangin. Pagpalain nyo na nga, Ama, ang mga kapatid namin ngayong gabi po na nagtaas ng kanilang mga kamay, na ito'y deklarasyon sa inyong harapan na handa silang manalig sa inyong anak, sumunod sa inyong anak, mamuhay ng naaayon po sa inyong kalooban. Ito ang aming panalangin. Nawa Ama, lagi niyong alalayan ng aming mga kapatid ngayong gabi. At pagpalain niyo ang tahanang ito, pagpalain niyo ang pamilya ni Nanay Corazon, Yes, Lord. mga mahal namin sa buhay dito sa Muzon, at ang mga nagmamalasakit pong mga kaibigan na nandito ngayon. Ito ang aming panalangin. Hinihingi namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen.